Magandang araw mga idol. On this video ay ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng luya. Ito pala yung itatanim natin luya ngayon mga idol. May sibol na siya. Yan, may ugat na mga idol. Sure na buhay na yan. Yan. Diyan pala natin itatanim yan ngayon mga idol sa sako. Sa isa't sako mga idol, isang luya lang ang itatanim natin. Mas maganda yon isa lang kasi nga para makapaglaman siya ng marami. Yung mga laman niya makapag-expand kasi yung laman luya kapag naglalaman sila ano yan mga idol, yung pahaba or pa-expand, hindi siya pa ilalim katulad ng ibang root crops. Kaya mas maganda sa isang sako isang luya lang para hindi siya masikip, and mas maganda na isa kasi nga maluwag yung space. Ito palang mga luya mga idol, 8 months to 1 year pwede na tayo makapag-harvest nito, yung mga laman niya or yung talagang tuyot na yung mga baging niya or yung mga dahon niya. Ayun yung tamang harvest niya, yung tuyot na yung mga baging niya, yung wala na siyang dahon. Kasi mas malasa na yung luya na mga idol, mas matapang na yung lasa niya. And then, ang pagtatanim pala ng luya, pwede natin itanim yan buong taon or all year round. Pwede tayo magtanim sa mga sako, sa plastic containers, or diretso sa lupa or direct sa lupa. Basta kung direct sa lupa, dapat buhaghag yung lupa and malambot yung lupa na pagtataniman natin para hindi siya mahirapan makapaglaman. Simulan na natin mga idol. Dapat make sure natin na nasa pinakagitna yung luya. Yan. And then pahaba siyang ganyan dapat. Tsaka natin tatabunan ng bahagya yung may sibol. Yan. Dapat pala yung lupa na gagamitin natin diyan buhaghag. And yung hindi siksik para hindi mahirapan makapaglaman yung luya. Ayun yan mga idol. Then syempre mga idol, pagkatapos natin magtanim, diligan agad natin. Sabay pa tumilaki yung manok namin. Sa paglalagay pala ng pataba nito mga idol, pwede natin ilagay dyan yung chicken manure. Kasi parang complete fertilizer na din yung mga idol, chicken manure. Kung wala naman kayong chicken manure, yung complete fertilizer na commercial, maganda rin yung mga idol. At least twice a month ng paglalagay ng pataba para makatulong sa pagpapalaki ng mga laman ng luya, yung paglalagay ng pataba. Yung pag-aabono pa lang gagawin natin dyan mga idol, side dressing na lang. Pwedeng sa palibot niyan ng mismong luya. Kasi hindi naman natin pwedeng ilagay malapit sa mga mismong puno ng luya. Kapag maglalagay tayo ng abono, masusunog yung mga sibol-sibol niya. Pero ito mga idol, hindi pa natin pwedeng lagyan ng patabayan kasi nga bagong tanim pa lang naman siya. Siguro mga 1 month after planting, yung may malaki na yung sibol niya, doon na tayo pwede magtanim or maglagay ng pataba. Doon tayo pwede maglagay ng pataba kapag nasa 1 month na siya. Dito pala mga idol, sa pinagtataniman ko ng tanglad sa sako, dito ko pinatubo yung luya na tinanim natin ngayon. Ang ginawa ko, parang ipinunla ko muna sila. Ito mga idol, meron pa dyan luya. Parang ipinunla ko muna sila. Ito mga idol, malapit na rin itong magkaugat. Ayan, may suloy na siya. Parang ipinupunla ko muna siya. Mag 2 weeks na yan dyan na nakapunla. At ayan, may mga sinisibol-sibulan na. Tsaka ako pa siya itatanim ng tuluyan or itatransplant kapag may ugat na din. Katulad nga nung isang tinanim natin ngayon. Ito pa mga idol yun. Ayan. May sibol-sibol na. Maganda rin yung ganyan na method, yung parang ipinupunla muna natin yung luya. Minsan kasi pagka naka-direct natin itinanim, may pangyayari na nabubulok mismo yung tinanim natin luya, yung pinaka luya mismo nabubulok. Kaya ito ang ginawa ko muna, parang ipinunla ko muna siya dito sa pinagtataniman ko ng tanglad.
Marami pa yun dyan eh. Yan, ito mga idol. May konti na rin na litaw. Ta-transplant natin yan once na may ugat na, katulad nung isang tinanim natin. Yun, ganyan lang yung simpleng paraan ng pagpapatubo ng luya. Ang kagandahan dito sa pagtatanim ng luya, low maintenance. Pwede siya sa partly shaded, sa may full sunlight. Nabubuhay siya. And yung sa paglalagay nga ng pataba, at least twice a month, yung chicken manure or commercial na pataba katulad ng triple 14 or complete fertilizer, pwede. And yung pagdidilig pala nito mga idol, yung luya hindi masyado diligin yan. Once na ano pa, yung basa-basa pa yung lupa mga idol, huwag nyo munang didiligin para hindi mabulok yung mga laman-laman. Ito naman yung nauna kong naitanim na luya. Sa sako din siya. Isang piraso lang yan mga idol. At magtatatlo na yung sibol niya. And then ito, may tinanim ako dyan na munggo. Malaking tulong yan mga idol para maibalik yung sustansyang nawala dito sa lupa na to. Kasi tinaniman ko na dati to ng okra. Chicken manure pala yung pataba na nailagay ko dyan mga idol. Kasi may alaga kami ditong manok. Yung dumi nun, inipyon ko and then pinatuyo ko muna. Yung nung tuyo na, tsaka ko siya inilagay dyan, inihalo sa lupa. Maganda yung tubo ng luya mga idol. Healthy.